Magandang gabi pong muli mga kapatid sa lahat ng ating mga kasama na regular na nag-aaral ng ating mga salita ng Panginoon. At tayo po ay naandito lagi sa aklat ng Isaiah. Tayo po ngayon ay nasa chapter 25 verses 6 and 7. Maraming salamat pong muli sa inyo na nakakasama natin sa gawain pong ito. Ito po ay tuloy-tuloy nating pag-aaral at pagbibigay ng parangal sa Panginoon sa pamamagitan ng pagkatuto. And then later on, tayo naman ay inutusan din ng Diyos na ibahagi ang lahat ng matututunan natin sa ibang tao na hindi pa nakakakilala sa Kanya. Sa ating pagsisimula, mga kapatid, samahan po ninyo ako sa ating panalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, muli po kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa lahat ng ito. Samahan mo kami, Panginoong, muli sa gabing ito, sa pag-aaral na ito. Ikaw po ang patuloy na magturo sa amin at makapagbigay kami ng karunungan sa bawat isa na sasama at susubaybay sa talakayan pong ito. Gabayan mo ako, Panginoon, sa pagtuturo na ito at mabigyan kita ng karangalan sa bawat salita na sasabihin o babanggitin sa pag-aaral na ito. Patnubayan mo po ang bawat isa na makakasama namin sa gabing ito. Salamat po, dakilang Diyos, para sa iyo po ang kapurihan at karangalan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, magandang gabi. Uy, dito si Darrell. Sige, manood ka lang dyan, Darrell. Magandang gabi kay Ate Josie Cabanillas. And regular natin kasama, buhat sa Yasim Antipolo. At ang aking kaibigan, si Brother Lito from Mindoro. Ayan. Naglilingkod din sa Panginoon doon. Sister Irene, salamat sa pag-join. Okay, magandang gabi ka po mga kapatid. Tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at kagaya ng ating serye na binabanggit, tayo po ay nasa Isaiah chapter 25 verses 6 to 7. Kahapon ay natalakay natin ang verses 4 and 5 na tumukoy sa pagtubos na gagawin ng Panginoong Diyos sa bayan ng Israel. At again, ang tema ng lahat ng ito ay ang soberanya ng Diyos na siya nagdidesisyon, siyang nagbibigay ng karapatan at ng kalayaan sa bawat isang tao na susunod at mananampalataya sa Kanya. So, ngayong gabi pong ito, talakayin po natin ang binabanggit sa verses 6 and 7. Ang sabi sa verse 6, sa bundok ng Zion, aanyayahan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang lahat ng bansa para sa isang malaking handaan. Pinakamasarap na pagkain at alak ang kanyang ipinahanda. Yan po ay galing sa Magandang Balita, Biblia. Ngayon punta tayo sa Authorized King James Version. And in this mountain shall the Lord of hosts make all the people a feast of fat things, a feast of wines on the lees of fat things, full of marrow, of wines on the lees will refine. Ayan, magandang gabi kay Sister Jane. Salamat uli. Okay, ang talatang 6 ay tumutukoy doon sa celebration after the tribulation. Ayan. At dito binanggit ang bundok ng Zion. Ang bundok ng Zion ay tumutukoy sa isang simbolikong bundok na kumakatawan sa banal na lungsod ng Jerusalem, na nagpapahiwatig ng tirahan ng Diyos at isang lugar na sukdulang kaligtasan kung saan ang Diyos ay magdaraos ng isang piging para sa lahat ng mga bansa na nagpapahiwatig ng isang panahon ng sukdulang kapayapaan at kagalakan para sa lahat ng tao. Ito ay ginamit na metaphorical o pagtutulad upang kumatawan sa makalangit na kaharian ng Diyos at hindi lamang sa isang pisikal na lokasyon sa mundo. Ang simbolikong kahulugan ng bundok ng Zion ay hindi lamang isang geographical location. Sa halip ito'y isang simbolo ng presensya ng Diyos at ang lugar kung saan sa huli ay tutubusin niya ang kaniyang mga tao. Ilinalarawan sa talatang ito ang isang pista or feast. Hindi po iting pesta ng mga santo na ginagawa natin dito sa mundo. Itong feast na tinatawag dito ay isang banal na pagdiriwang kung saan ang Panginoong Hesus mismo ang ating kasama. Inilalarawan ng propeta Isaiah ang isang dakilang piging na magaganap sa bundok ng Zion na kumakatawan sa panahon ng masaganang pagpapala at kagalakan para sa lahat ng bansa.
Ang pangkalahatang pagtubo sa isa rin sa tema na tinatalakay sa kabanatang ito at sa mga simula pa sa ibang kabanata rin. Ang imahe ng bundok ng Zion sa Isaiah 25 ay nagpapahiwatig na ang kaligtasan ng Diyos ay makukuha ng lahat ng tao, hindi lamang ng mga Israelita. Of course, yung sinasabi itong lahat ng tao, ito yung mga mananampalataya sa Panginoong Diyos bilang Diyos at tagapagligtas sa Panginoong Hesus. Magandang gabi kay Michael Torres. Salamat sa pagdaan sa ating talakayan. Yan. Okay. Ang Mount Zion sa panahon ng Lumang Tipan ay isang burol sa Jerusalem na naging kuta o tanggulan sa Jerusalem. Ito'y nasakop ni Haring David buhat sa mga Jebuseo at mababasa natin ito sa 2 Samuel chapter 5 verse 7. Simula noon ay tinawag ng lungsod ni David or City of David. Ito'y matatagpuan sa tabi ng Mount Moriah kung saan itinayo ang templo ni Yahweh. Sa buong Biblia, partikular sa Lumang Tipan, ang City of Zion o City of David sa pangkalahatan ay tumutukoy sa buong Jerusalem. Yan yung templo na nandoon. Sa kasalukuyang panahon, ang Mount Zion ay matatagpuan sa labas ng lumang syudad ng Jerusalem. Ito ay dinadayo ng maraming mga turista upang masaksihan ang mga lugar kung saan naganap ang mga mahalagang pangyayari sa Biblia, gaya ng huling hapunan at nandito rin yung libingan ni Haring David, and perhaps yung mga hari na nandoon sa nanungkulan sa Israel, particularly sa Judah or sa Jerusalem. Napakayaman ng kasaysayan sa maburol na hanay ng sagradong lupaing ito. Ipinakita ng Biblia ang isang mayamang pamana na gawaing pagtubos ng Diyos bago pa man lumitaw ang pangalang Zion. Doon pumayag si Abraham na gawin ang matinding pagsunod sa Diyos. Yung Mount Moriah kung saan tinayo yung templo ay katabi ng Mount Zion. Doon niya inialay ang kaniyang anak na si Isaac na muntik na niyang patayin dahilan sa pagsunod niya sa utos ng Panginoong Diyos. So alam naman natin na yung nangyari sa pagkakataon na yon, hindi hinayaan ng Diyos na patayin ni Abraham si Isaac, sa halip ay nag-provide siya ng pang-alay na kambing doon na nakita niya doon sa paligid doon na sumabit yung sungay. Ano po? So alam na natin ang kasaysayan na iyan. Ang hindi maiisip na pag-aalay ni Abraham sa kanyang anak na si Isaac ay nangyari nga dito sa Mount Moriah. Doon din sa lugar na iyon na naginip si Jacob na siya ay umakyat sa langit. Mababasa sa Genesis chapter 28 verses 11. Okay, binili ni David ang giikan ni Ornan sa Jebuseo at nag-alay ng mga baka upang tubusin ang kanyang kasalanan sa bundok na ito. Magandang gabi kay Sister Ana, kay Sister Irene at syempre kay Pastor Claude na kasama natin dito. Okay. Ang lugar na ito ng Mount Zion ay lagi nang tinutukoy sa Biblia, particularly doon sa Lumang Tipan. Mas maraming beses doon na tinukoy bilang isang lugar ng pagsamba. Ito'y naglalarawan sa isang lugar o isang bundok na kung saan ang mga tao ay pumupunta doon upang sambahin at alayan ng pagpupuri ang Panginoong Diyos. At sa kasalukuyang panahon, ito nga sinasabi kanina na ito ay nasa tabihan, adjacent to Mount Moriah, kung saan andoon yung dating templo ng Jerusalem. I think sa kasalukuyang panahon, yung templo ng Jerusalem ay nakatuyo doon yung Temple Tomb na nasa ilalim ng kontrol ng Palestinian government. Magandang gabi, Lloyd, buhat sa Bataan. Okay, ang mga tagumpay na ito ay itinalaga ng Diyos sa isang panimulang pagpapakita at paghahanda ng mga mahimalang kaganapan na mangyayari sa kinabukasan sa burol na ito. Nang makuha ng Zion, ang pangalan nito ay nagmana rin ito ng mas malaking pagkakakilanlan base sa isang Davidikong tipan o Davidic Covenant
na nagpapabago sa temporal o physical na bundok patungo sa isang walang hanggang lungsod. Siyempre originally, sa panahon ng Israel, ito isang physical na bundok na sinasabi nga nating isang maburol na lugar na katabi ng Mount Moriah. Pero ang mas malawak na significance nito o dinalarawan nito isang spiritual na bundok kung saan itatayo ng Panginoong Hesus ang kaniyang kaharian. At doon ay makakasama niya na mag-celebrate, magkakaroon ng pista o ng piging ang mga mananampalataya o mga taong sumunod sa kanya. Yan. Okay. Sa talatang ito, itong verse 6, ilinalarawan ang kapistahan o pagdiriwang na idinaos ng Diyos sa bundok na binabanggit o yung Mount Zion. Kumakatawan sa Zion o sa banal na lugar ng Diyos, kung saan siya ay maglalaan ng masaganang piging, ng masaganang pagkain at mainam na alak para sa lahat ng tao. Ang lahat ng tao na binabanggit ay nagpapahiwatig ng isang panahon ng sukdulang pagtubos at kagalakan, kung saan aalisin ng Diyos ang pagdurusa at kamatayan na nag-aalok sa kaligtasan at kasaganaan sa lahat. Ito ay isang makapangyarihang larawan ng kaharian ng Diyos na sa hinaharap kung saan ang lahat ay tatanggapin at mapapakain. Yan. Hindi ito titingnan ng Diyos, hindi titingnan dito ng Diyos ang lahi o kulay ng balat, ang kalalagayan ng buhay o salipunan, ang kayamanan o kahirapan, kung ikaw man ay makapangyarihan o isa kang alipin, kung ikaw man ay karpintero, trabahador o manager ng anumang korporasyon, walang pipiliin dito ang Diyos. Ang tanging titingnan dito ng Panginoon ay ang pananampalataya na mayroon tayo at ang pagsunod na ginagawa natin sa Panginoong Diyos. Siyempre, yung pananampalataya is one sign of obedience. Kasi sumunod tayo sa pagkatawag niya sa atin. Binabanggit sa talata ang malaking handaan. Ito'y sumisimbolo na nagkahatid ng pakiramdam ng kayamanan at kasaganaan. Noong sinaunang panahon, ang kapistahan ay simbolo ng pagdiriwang, mabuting pakikitungo at pagkabukas palad. Sa paggamit ng imaheng ito, ipinahihiwatig ng talata ang ideya na nais ng Diyos na ilaan ang kanyang bayan sa isang marangya at masaganang paraan. Ang temang ito ng kasaganaan ay isang paulit-ulit na paksa sa buong Biblia na nagbibigay diin sa katapatan at pagkabukas palad ng Diyos sa kaniyang mga tao. Ito ang totoong prosperity na mangyayari sa panahon na ipatupad ng Panginoon ang mga pagbabago ayon sa kaniyang disenyo. Ito yung totoong pag-unlad, ito yung totoong blessing, spiritual blessing na mangyayari sa mundo sa panahong inubos na ng Diyos ang lahat ng masasama. Doon sa chapter 24, nabasa natin na iginapos ang lahat ng mga masasamang tao at itinapon doon sa bottomless pit. So itong panahon na to, yung chapter 25, ito yung pagtatayo ng bagong yung millennial kingdom, yung isang kaharian dito sa mundo na ang Panginoong Hesus mismo ang mangunguna. At ang isasama niya doon ay ang mga mananampalataya na nung una ay isinama niya sa rapture. Yan. So, sa pagkakataong ito na itatayo ang templo, itong binabanggit sa chapter 25 is the inauguration of the temple, kung saan ang mga tao na mga mananampalataya at yung mga taong naligtas from the tribulation, yung mga Israelita, the remnants of Israel, ay pumunta doon sa bundok ng Zion para makipag-celebrate. Doon sa verse 1 ng chapter 25, binabanggit yung sila'y nag-aawitan at nagbibigay ng papuri sa Diyos. At ito nga ang nangyayari. At ito yung propesiya ni Isaiah na binabanggit niya na matutupad ang pangakong katuparan ng kaligtasan ng Panginoong Diyos. Mangyayari na dito yung consummation of the promised salvation. Sa pagpasimula ng piging, nilalamon ng Panginoon ang kamatayan magpakailanman at pinapawi ang bawat luha. Anong ibig sabihin na nilalamon ng Panginoon ang kamatayan? Ibig sabihin, inaalis na ng Diyos ang
kapangyarihan ng kamatayan dito sa lupa. Bakit at paano mangyayari yon? Isa ito sa ipinangako ng Diyos at ito sa resulta ng ating pananampalataya sa Kanya, yung kaligtasan. Wala nang kamatayan. Hindi na makakapangyari sa atin ang kamatayan dahil ito na yung katuparan noong buhay na walang hanggan na mangyayari dito sa mundo sa kapanahunan na tayo ay makakasama na natin ang Panginoong Hesus. So, wala nang kamatayan at wala na yung lahat ng luha. May binabanggit doon sa kabilang kabanata na papahirin ng Diyos ang mga luha natin at sumisimbolo sa ating paghihirap, sa ating kalungkutan o mga kabigatan sa buhay. Magandang gabi kay Kim. Salamat sa inyong pagsama. Ipinapahayag ng lahat ng tao na tama silang maghintay sa kanilang Panginoon na iligtas sila. Ito'y panawagan din sa atin upang tayo'y matutong magtiyaga at maghintay. Tayo ngayon mga Kristiyano, minsan naiinip, kailan ba dadating ang Panginoon? Kailan ba matatapos ang problema at kahirapan na ito na ating nararanasan? Ang paalala ng talatang ito, magtiyaga tayo. Dahil may sigurado at takdang panahon kung kailan babalik ang Panginoon at tayo ay ililigtas. Aalisin niya tayo dito sa mundo ng kasalanan. At sabi nga dito, yung kamatayan na nangyayari sa atin sa kapanahon ay lulunukin ng Diyos. Kakainin niya, uubusin niya. Wala nang kapangyarihan ng kamatayan. Gaano man kahirap o kasama o kapangit ang buhay na nararanasan natin ngayon, magtiyaga tayo sa paghihintay sa takdang panahon ng Panginoon. Habang naghihintay, pwede naman natin gawin ang mga bagay na makabubuti sa ating pananampalataya o lalo tayo makakapagbigay ng paglilingkod at karangalan sa Panginoong Diyos. Pwede nating ibahagi ang ating pananampalataya sa ibang tao o baka meron pang hindi nakakasigurado ng kaligtasan sa ibang mga kasama natin dito o doon sa ating mga kaibigan. Ito yung pagkakataon na bigyan natin ng value yung ating paghihintay. Hindi lang tayo basta nakaupo at naghihintay na dumating ang Panginoon. Meron tayong gagawin, meron tayong isa sa katuparan na gawain at misyon. At yun nga, kaya tayo meron ganitong regular na pag-aaral. Lahat tayo mga Kristiyano naghihintay ng rapture perhaps, no? O nung yung pagdating muli ng Panginoon para tayo isama sa kanyang kaharian. Pero hindi lang tayo natutulog o nakaupo sa ating paghihintay. Gumagawa tayo ng maraming bagay na makakapagbigay ng kaluguran at kaluwalhatian sa Panginoon. So, gawin natin lahat ito sa ating habang tayo nandito pa sa lupa. Habang naghihintay, siguraduhin ang iyong pananampalataya sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Maraming mga bagay na maaaring gawin habang naghihintay. Ang totoong mananampalataya ay hindi naiinip. Sa halip, ginagamit niya ang kaniyang panahon sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag kang uupo lang sa bahay mo. Huwag kang matutulog lang. Dahil baka pag nakatulog ka, mapahimbing, biglang dumating na ang Panginoon, hindi ka makasama. Yan, biro lang po yan. Naalala ko lang noong year 2000, ako ang iba siguro sa inyo hindi pa buhay noong year 2000. May mga tao na nagbenta ng ari-arian at magugunaw na raw ang mundo. Ito ay prediction nung panahon na yun, no? 2000. Ang iba'y tumira sa mga kuweba, sa mga yungib at nagtago sa iba't ibang lugar kasi magugunaw na ang mundo. Kaya lang hindi naman natuloy. Gaya na 2025 na. So ang daming nabigo kasi nga naniwala doon sa mga maling balita. Yan po ang sitwasyon pagka ikaw ay umasa doon sa mga bali-balita sa mundo. So wala tayong dapat na asahan kung hindi ang Biblia, ang salita lang ng Panginoon. Yung ating ginagawang pag-aaral na ito ay nakabase sa Biblia. At sinusunod natin at ipinapaliwanag ang lahat ng binabanggit dito ayon sa tamang interpretasyon. Ayan. So, dito lang tayo manahan sa Bible dahil ito ang authority ng lahat ng katuruan hinggil sa Diyos, hinggil sa ating kaligtasan. Ayan. Huwag tayong maniwala sa mga hearsay, no? Na magliligaw lamang tayong lahat doon. Maliban sa pisikal na interpretasyon, dapat din nating maunawaan na ang kasaganaan na binabanggit sa talatang ito ay tumutukoy din sa espiritual na kasaganaan o spiritual abundance.
Tumutukoy ito sa spiritual sustenance o pagkakaloob ng Panginoon ng walang hanggang pagpapalang spiritual. Ito ang hinihintay ng mga mananampalataya sa mahabang panahon. Doon pa lang sa aklat ng Tesalonica, iniintay ng mangyari ito. Pero yun nga, alam ng Diyos kung kailan niya ito gagawin, kung kailan ito mangyari. Ang atin lamang dapat gawin ay maghintay, manatiling sumusunod sa mga mandato ng Panginoon sa atin. Ang piging ay nagpapakita ng isang banal na pagtitipon at pagsasamahan na pinangungunahan mismo ng Panginoong Hesus. Sa isa pang interpretasyon, tinuturo din ng talatang ito ang katuparan ng ipinangakong pagtubos sa mga taong nanampalataya sa Diyos. Ito yung binabanggit ko kanina, mangyayari na yung pangako na buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan, tumutukoy doon sa salitang walang kamatayan. Kaya ang sabi kanina, lalamunin ng Panginoong Diyos ang kamatayan. Mawawala na ito sa mundo. Ito rin ang pinakahuling kapistahan ng pagtubos at kaligtasan na ihinanda ng Diyos para sa kanyang mga tao na nangyari sa pamamagitan ng sakripisyo ng Panginoong Hesukristo. Ang imahe ng isang masaganang piging ay natagpuan ang katuparan nito sa espiritual na kasaganaan at kagalakan na nararanasan ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng kanilang kaugnayan o relasyon sa Panginoong Diyos. Sa huling bahagi ng talatang ito, ipinapakita nito ang mayamang imahe or image at simbolismo ng talata. Ito'y nagbibigay diin sa lalim ng pag-ibig ng Diyos at ang kaniyang pangako na magdadala ng hinaharap na panunumbalik at kagalakan. Ang talatang ito ay nagpapaalala ng katapatan ng Diyos at ang kaniyang pangako na maglalaan para sa kaniyang mga tao sa mga paraan na higit sa kanilang inaasahan. Dahil tayong lahat, tayong mga mananampalataya ay umaasa sa kaligtasan na mangyayari sa huling panahon. Pero hindi natin kayang ipasok sa isip natin, hindi natin kayang ilarawan yung gaanong pagpapala ang gagawin ng Diyos, gaanong kagandahan ang ating mararanasan sa kapanahonan na yon. Pag nandun na tayo, doon natin malalaman kung ano yung ihinanda ng Diyos sa atin. Bagamat maraming binabanggit sa Bible, pero literally hindi natin kayang i-picture out kung ano yung talagang mangyayari. Ang sigurado lang natin, dadalhin tayo ng Diyos sa kaniyang kaharian. Ayan. So umasa tayo, maghintay, at habang nag-iintay ay mamuhay ng pamamaraang kalugod-lugod at nakakapagbigay karangalan at kapurihan sa Panginoong Diyos. Okay, punta tayo sa talatang 7. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang ulap ng kalungkutang naghahari sa lahat ng bansa. Sa Authorized King James Version, ito ang binabanggit. And he will destroy in this mountain the face of the covering cast over all people and the veil that is spread over all nations. Ang talatang ito ay tumutukoy sa gagawin ng Diyos na pag-aalis ng takip o covering or veil, yung belo, na tumatakip sa lahat ng bansa na kadalasang binibigyang kahulugan bilang simbolo ng kasalanan, kamatayan at espiritual na kadiliman. Pagka nakabelo, tatakpan ng mata madilim, pero ito'y simbolismo ng kasalanan na humahad lang sa atin. Nagpapahiwatig ito ng sukdulang tagumpay ng Diyos laban sa mga puwersang ito at magdadala ng panahon ng ganap na pagtubos at pagpapanumbalik para sa lahat ng tao. Ito ay nagsasalita ng isang hinaharap kung saan sisirain ng Diyos ang saplot na sumasaklaw sa lahat ng mga tao na magwawakas sa pagdurusa at kamatayan. Ito'y katumbas ng temporary covering na ginawa ni Adan at ni Eva nung sila'y nagkasala. Maalala natin sa Genesis, nung nagkasala si Adan at Eva, sila'y naghabi ng mga dahon at itinakip nila sa kanilang katawan, sa kanilang genitals para matakpan dahil sila'y nahiya, dahil sila'y nagkasala. Pero pagdating ng Panginoong Hesus, nagpapatay ang Panginoong Hesus ng isang hayop at yung balat ay ginawang damit nila.
At yung dugo ay temporarily naging simbolo ng atonement o ng kapatawaran ng kanilang kasalanan. Now sa pagkakataong ito, dito totally matatakpan na yung kasalanan, mawawala na yung kasalanan. Yung temporary atonement na ginawa doon sa lumang tipan na tinubos ng dugo ng Panginoong Hesus, yung pagkamatay ng Panginoong Hesus at pagtigis ng kanyang dugo, yun yung permanent atonement. Pero hindi pa totally nangyayari dahil iniintay pa natin yung pag-akyat natin sa kalangitan. At dito sa verse 6 and 7, doon na ito mangyayari. Yan, magandang gabi kay Ate Beck, bawat sa Talisay, at syempre ang aking kaibigan si Pastor Dennis from Quezon City. Kumusta po kayo? Tatanggalin ng Diyos ang lahat ng nagbibigay ng kalungkutan o kalumbayan sa tao na tumutukoy nga sa kasalanan at papalitan ng pangwalang hanggang kaligayahan at kalinisan. We will be totally converted into our new life. Yung binabanggit din sa Korinto na glorified body. Yan ang mangyayari sa atin. Ano po? Ipinakita ng talatang ito ang isang makapangyarihang larawan ng soberanya ng Diyos at kakayahang alisin ang mga hadlang na pumipigil sa mga tao na makilala siya at maranasan. Ang konteksto ng talatang ito ay nasa loob ng isang sipi na nagsasalita ng sukdulang tagumpay ng Diyos laban sa kamatayan at sa kanyang pagpapanumbalik ng lahat ng tao. Ito ay isang makapangyarihang pagpapahayag ng pag-asa at pagtubos at ito'y sumasakop sa mahalagang sitwasyon ng mga sinaunang Israelita at para sa mga mananampalataya ngayon sa atin. Ang tema ng talatang ito ay nakasentro sa ideya ng kapangyarihan ng Diyos na magdulot ng pagbabago at pagpapalaya para sa lahat ng tao. Ang pariralang papawiin niya ang ulap o sisirain niya ang bundok ayon sa NIV ay tumutukoy sa kakayahan ng Diyos na magdulot ng pagkawasak o pagbawasak ng mga bagay na naghihiwalay sa Kanya, naghihiwalay sa sangkatauhan sa Kanya. Ang bundok ay makikita bilang isang simbolo ng banal na presensya at kamahalan ng Diyos at ito ay kumakatawan sa isang lugar kung saan ang pamamahala at otoridad ng Diyos ay hindi mapag-aalinlanganan. Ang mukha ng panakip na nakaharang sa lahat ng tao at ang tabing na nakalatag sa lahat ng mga bansa ay nagmumungkahi ng mga hadlang na pumipigil sa mga tao na lubusang makilala at maranasan ang Diyos. Ito'y maaaring bigyang kahulugan bilang anumang bagay na nakakubli sa katotohanan tulad ng kasalanan, kamangmangan o espiritual na pagkabulag. Kasama na rin dito yung mga ugaling hindi magaganda ng tao, gaya ng pride, yabang, takot, galit, kamangmangan, pagmamataas ng ugali at iba pang hindi makatutulong sa pagpapatuloy at paglago sa pagkakilala at paglilingkod sa Panginoon. Ano ba yung pumipigil sa iyo, kapatid, para makapagtuloy ka ng paglilingkod sa Panginoon? Baka hindi ko pa nabanggit, i-identify mo at pwede mong ibahagi sa atin. Kasi sa mundo natin ngayon, mundo ng kasalanan, ang buhay natin kalimitan, kahit tayo mananampalataya na, pinipili tayong pigilan at takpan para hindi tayo makapagpatuloy na lumago sa Panginoon. Minsan kahirapan, walang pera, walang pambili ng pagkain, walang pambili ng cellphone, walang pambili ng load, ano pa ba, mga problema sa relasyon, emosyon, napakaraming bagay. At ang lahat ng iyan, pag doon tayo nag-focus sa sitwasyon na yan, ay tayo'y madidiskaril, mapipigil ang ating paglago at pagpapatuloy sa Panginoon. Kapatid na nakikinig kasama ko dito, huwag mong hayaan na matalo ka ng mga ganyang sitwasyon. The moment na naramdaman mo at nakita mo ang mga bagay na mali, mga bagay na sa tingin mo'y pipigil sa iyo, alisin mo ito. Hingin mo sa Panginoon na tulungan ka, gabayan ka, dahil ito'y makakapigil sa iyo. Ang sistema, proseso ng buhay ng isang mananampalataya dito sa mundo, kailangan ay tuloy-tuloy. Progressively, dapat nangyayari, dapat patuloy tayong lumalago sa Panginoon. So anumang hadlang, huwag nating hayaan na tayo ay matalo.
Ang mga imahe ng belo at pantakip ay nagdadala ng makabuluhang simbolismo sa loob ng konteksto ng Biblia. Magandang gabi, James Bachiller, anak ng ating kaibigang si Pastor Ruel Bachiller. Yan. Sa lumang tipan, ang tabing ay isang pisikal na hadlang na naghihiwalay sa banal ng mga banal o yung Holy of the Holies, ang pinakaloob ng santuaryo ng templo mula sa iba pang bahagi ng templo. Maalala natin yung division doon sa templo nung panahon ng lumang tipan. Ang tabing na ito ay sumasagisag sa paghihiwalay sa pagitan ng Diyos at sangkatauhan dahil sa kasalanan. At maaari lamang itong pasukin ng mataas na saserdote, yung high priest, minsan sa isang taon sa araw ng pagbabayad sala or Day of the Atonement. Sa bagong tipan, noong namatay si Jesus Christ, kasabay na punit yung tabing ng templo. At ito'y sumisimbolo na wala ng hadlang, wala ng tabing. Yung mga tao, pwede nang dumiretso doon sa dakong banal, yung banal ng mga banal, Holy of the Holies. Hindi na kailangan ng high priest na magdadala ng kanilang alay. Ang lahat ay pwede nang dumiretso at sumamba sa Panginoong Diyos. Ito nga ang pagkakaroon natin ng karapatan na magkaroon ng diretsong ugnayan sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Ngayon, yung katuparan pa ng higit na yan, ng kaligtasan, na talagang makakahalubilo na natin ng Diyos, ito yung binabanggit dito. At nangyayari sa panahon ng Millennial Kingdom. Doon magsisimula yun at tuloy-tuloy yun up to eternity. Nagpapaalala rin ang talatang ito ng personal na kahalagahan para sa mga mananampalataya ngayon. Ito ay nagsisilbing paalala ng kapangyarihan ng Diyos na alisin ang mga hadlang sa ating buhay na humahadlang sa atin, naganap na maranasan ang kanyang presensya at katotohanan. Alam niyo mga kapatid, hindi na uubos ang hadlang sa buhay ng mananampalataya. Ang problema lang, minsan alam mo na yung hadlang, wini-welcome mo pa. Come to me. Sasabihin mo sa kasalanan, sasabihin mo sa hadlang. Pag nakita mo lang may hadlang, aware ka naman dahil may espiritong nananahan sa ating mga puso. Minsan hindi natin inaalis, ini-entertain pa natin. Kung atin lang itong idudulog sa Panginoon, siguradong ito'y tatanggalin ng Diyos. Minsan may problema sa ating mga puso. Yung ating pride, yung ating takot, kagaya ng nabanggit ko kanina. Huwag natin hayaang matalo tayo ng mga ganoong sitwasyon. Bagamat alam natin, naiintindihan natin lahat, napakahirap ng mundo ng buhay sa mundo. Mabigat, ang daming problema, ang daming komplikasyon na para talagang hindi na natin kakayanin. Pero tandaan natin na andyan ang Diyos, nandiyan ang Panginoong Hesus upang tayo ay alalayan at kabayan. Ang sabi sa Matthew chapter 11 verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan at kayo ay aking pagpapahingahin. So napagpahinga na tayo doon, sinabi niya sa sumunod na talata na pasanin ninyong aking pamatok sapagkat ang pamatok ko ay madaling dalahin. Ayan, so makikita natin ang mga provisions ng Panginoong Diyos. Wala tayong hahanapin pa. Kailangan lang nating magtiwala at humanap ng pag-asa sa Kanya. Okay. So, ito ay isang pangako ng pagpapalaya mula sa kasalanan. Kahihiyan at espiritual na pagkabulag. Ito rin ay isang katiyakan na ang gawain ng pagtubos ng Diyos ay umaabot sa lahat ng tao, anuman ang kanilang nakaraan o kasalukuyang kalalagayan. Ang talatang ito'y tumutukoy din sa pangkalahatang saklaw ng gawaing pagtubos ng Diyos, ang pariralang sa lahat ng tao at sa lahat ng mga bansa ay nagbibigay diin na ang plano ng kaligtasan ng Diyos ay hindi limitado sa isang partikular na grupo, nasyonalidad, o ngunit ito'y sumasaklaw sa lahat ng sangkatauhan. Sinasalamin nito ang mas malawak na tema ng pag-ibig at katapatan ng Diyos sa tipan sa lahat ng bansa, tulad ng nakikita sa buong lumang tipan. At inilalarawan
eksklusibong kalikasan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo sa bagong tipan. Magandang gabi and welcome yan sa pagsama sa ating gawain. Sa pagtatapos ng talatang ito, nangungusap ito sa kapangyarihan ng Diyos na magdala ng pagbabago at pagpapalaya para sa lahat ng tao. At itinuturo nito ang sukdulang tagumpay ng kaharian ng Diyos. Ito ay isang makapangyarihang pagpapahayag ng pag-asa at pagtubos. At ito ay nagpapa-alaala sa mga mananampalataya ng katapatan ng Diyos sa lahat ng mga bansa. Magandang gabi sa aking balae, si Ate Noemi. Yan. Diyan po ni Darrell. Ang talatang ito ay patuloy na nagsisilbing pinagmumulan ng inspirasyon at pampatibay loob para sa lahat ng naghahangad na malaman at maranasan ang pagbabagong kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Gandang gabi kay Jandy Serafim. Gandang gabi at salamat sa inyong pagsama sa ating gawain. Sa pagtatapos natin sa talakayan sa gabing ito, nais na ipaalala ng talatang 6 and 7 ang katotohanan ng pangako ng Diyos na katubusan. Mangyayari ang ating iniintay at ang ating inaasahan. Tayong mga mananampalataya sa kasalukuyan na nabubuhay pa dito sa mundo ay nakakaranas pa ng napakaraming komplikasyon, kabigatan at kahirapan sa buhay na minsan ay halos magpabagsak na sa atin o nagtutulak na manumbalik minsan sa mundo. Nakakalungkot na may mga taong ganyan ang nangyayari. Subalit, hindi pa huli ang lahat. Ipinapaalala ng talatang ito na anumang hirap o bigat ang ating nararanasan, kinakailangan nating maghintay at umasa sa Panginoon. Sa dulo ng lahat ng ito, ang katuparan ng Panginoong Diyos ay mangyayari. Sa huling panahon ay pagkakaloob niya ang mga pangako, ang lahat ng uri ng kaayusan. Na tayong mga mananampalataya ay dapat na magtiyaga, magintay sa katuparan ng kanyang mga pangako. Hindi nakakalimot ang Diyos. Tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Ang mga ito ay maraming beses nang binanggit sa Biblia. Mga kapatid, panghawakan natin at tayo ay umasa dito. Habang naghihintay tayo, habang tayo umaasa, gawin din nating instrumento ang ating mga buhay para lalo pang maikalat ang Ebanghelyo ng Diyos. Magbahagi ng kaligtasan, magbahagi ng Ebanghelyo sa mga taong alam nating mapapahamak. Ito ang misyon nating lahat. Hindi lang po mga pastor ang kinakailangan gumawa nito, kung hindi lahat ng mga tao na nagkaroon ng pananampalataya. Gamitin natin ang ating buhay, gawin natin kapakipakinabang para sa kaharian ng Diyos, para mabigyan siya ng karangalan. At the same time, ay matulungan natin ang mga taong alam nating wala pang pananampalataya sa Panginoon. Yan. Ang talatang 6 at 7 at ang iba pang talatang na pag-aralan natin at iba pang pag-aaralan nating mga talata ay pare-parehong ganyan ang mensahe. Hinihikayat tayo na ipakilala natin ang Panginoong Hesus sa ibang tao. At yan tayo lalakad hanggang sa dumating ang dulo ng ating buhay dito sa mundo o kuhalin na tayo ng Panginoon at dalhin na sa kaniyang kaharian. Maraming salamat uli mga kapatid sa inyong pagsama at sa pagpapatuloy na pagsuporta sa ating gawain dito sa ating live discussion. Araw-araw natin itong ginagawa tuwing alas 7 ng gabi at normally natatapos tayong 7:30, 7:40, 30 to 45 minutes pero kalimitan 30 minutes lang po ang ating discussion. At tatalakay natin 2 to 3 verses buhat sa Isaiah. Ano po? Nasa kalagitnaan, wala pa tayo actually sa kalagitnaan ng Isaiah. Ito po'y tuloy-tuloy, sinimulan natin ito sa aklat ng Genesis. Tayo ay nasa Isaiah na at tuloy-tuloy po natin itong gagawin hanggang sa mabasa at mapag-aralan natin ng buong Biblia, hanggang hindi pa bumabalik ang Panginoong Hesus dito sa lupa. Kaya sana mga kapatid, samahan nyo kami lagi. Lagi lang kayong mag-join sa video. Doon naman sa mga huling nakaka-attend na hindi nasimulan, available ang mga video natin sa Facebook. Naka-record lang yan dyan. At kung
mawala naman na siya, pwede nyo kaming hinga ng kopya at ipoprovide namin sa inyo yung kopya ng lahat ng discussion na ginawa natin. Later on ay magiging available ang Facebook page ng Touching Lives Christian Church. Inaayos pa lang po ngayon. At magiging available din ang mga video sa YouTube channel ng Touching Lives o ng Hearts and Lives Christian Ministry. So maraming salamat uli mga kapatid. Bukas ay panibagong mga talata ang ating pag-aaralan, verses 8 and 9, at sa mga susunod pa uling mga araw. Salamat uli. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Samahan po ninyo ako. O dakila naming Diyos, Panginoon naming Ama, maraming salamat pong muli sa katatapos naming pag-aaral. Sa discussion na ito na binigay mo sa amin, sa lahat ng karunungan na aming natalakay. Salamat sa mga anak mo, sa mga kapatid, kaibigan na nakasama namin sa gabi pong ito. Patuloy mo pagpalain ang kanilang mga buhay. Patuloy mo silang gabayan at samahan, Ama. At sa lahat pa ng iba na hindi nakaka-join sa aming gawain, ikaw po ang magpaalala sa kanila ng gawain na ito ay available para sa lahat. Matuto at mag-aral, makapagbigay ng karangalan at kapurihan sa iyo. Pagpalain mo ang lahat, Panginoon, habang sa aming pansamantalang paghihiwa-hiwalay. Malalayo man kami, hindi man kami physically magkakasama, pero ito't pinag-uugnay mo kami sa pamamagitan ng teknolohiya, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Salamat dakilang Diyos, iniaalay namin sa iyong papuri, pasasalamat at karangalan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, salamat muli mga kapatid. Salamat po sa inyong lahat na nag-join at nanatili sa ating pag-aaral. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless everyone. Good night, good night. To God be the glory.